Hello guys, so ayun, isishare ko nga lang sa inyong aking nature trip dito sa Mount Daraitan, Tanay, Rizal. So, meet my joiners friend. Actually, solo joiners lang ako, hindi ko kakilala yung mga kasama ko. So, ayan nga, nagpre-prepare na kami dyan and for the orientation na ang mga person dahil nga kailangan naming ma-orient bago kami mag-start ng hike. O diba, lakas ng trip ko, tinuloy ko pa rin mag-hike kahit na wala akong kasama dahil nga nagkaroon ng emergency ang aking friend. Papunta na nga kami ng barangay para mag-log for the attendance and mimit namin yung mga tourist guide namin. Sobrang aga nga namin nag-start around 3:40 AM kasi sabi ng tourist guide para daw maaga kaming makarating sa taas at maabutan namin ang pagsikat ng araw. Kaya naman masaya at excited na kaming lahat. Nag-rent na nga rin kami ng headlight para panilaw na rin sa taas. Nandito na nga kami sa medyo gitna. Napakaganda nga naman talaga ng kalangitan lalo na't palubog na ang buwan. Ito nga't stopover namin, waiting sa mga kasama. Sobrang hirap at pagapang talaga ang pag-akyat. So nahuhuli sila. Ay wow, strong yarn. First time ko nga palang umakyat ng bundok nang walang pasahod. Kasi nung high school kami ni ate, palagi kaming naakyat ng bundok para makipitas or makitanim ng mais. Syempre, masayang umakyat ng bundok lalo na't may inaasahan kang sasahurin sa pagbaba. Ngayon naman ay aakyat tayo para mag-hike or para mag-adventure. Ganito pala ang pakiramdam, nakakapagod at sobrang nakakahingal. Yung tipong parang kakapusin ka na sa hininga at meron din yung time na nadadapa ka na lang at nabibitawan ng mga pagkapit sa baging. Pero kahit sa ganon, kailangan pa rin nating bumangon at higpitan pa ang mga kapit para sa ganon ay hindi tayo tuluyang mahulog. Walang sasalo sa atin, wala nga si babe. Aba, may kasabihan nga, kapag tayo ay nadadapa, kailangan natin muling bumangon dahil hindi pwedeng hanggang doon na lang tumigil ang ating oras. Sabi nga sa Ilocano, anangay kastamlatan. Dahil ako, nung bata-bata pa ako ay sobrang dami ko ding kamali ang nagawa sa buhay. Sa sobrang katigasan din ng ulo ko at suwail sa magulang. Pero kahit sa ganon ay pinilit ko pa rin bumangon at ituwid ang aking mga pagkakamali. At syempre, thankful din kay mama dahil hindi niya ako pinabayaan at sinukuan. Palagi siyang nakagabay sa amin, walang sawang pangangaral at pagmamahal galing sa magulang namin. Pray lang tayo at ihingi ng tawad ang mga nagawa nating kamalian sa mga nakaraan. Palagi tayong lumapit sa kanya para hindi tayo lalong mawala sa tamang landas. At yun nga, na-share ko lang nakaraan ko sa buhay. So ayun, back to adventure trip na tayo guys. Ang sarap naman sa pakiramdam na mararating mo ang pinakatuktok ng bundok at matatanaw mo ang napakagandang kalikasan ng Mount Daraitan. Napakagaling ng kumuha ng pictures and videos ng isa naming tourist guide dito. Ala human drone ba? Alam nyo ba may takot ako sa mga matataas pero dito, lakas ng loob ko day. Walang takot na inakyat ang mga bato para sa magandang kuha ng pictures and videos ko. At isa pa, nakakawala pala talaga ng takot at mangingibabaw ang kasiyahan sa puso at para bang walang iniisip na problema sa buhay. Totoong nature healing nga na sinasabi ng iba. And next spot, sa Heart of Peak naman tayo guys. Hanep, nakarating ang tindahan ni tatay dito. Meron silang water, egg, pansit canton, and cup noodles na tinda. Kaya naman for the break time ang mga person para meron tayong lakas mamaya pag akyat at baba ng bundok. Ay sus, ito nga't sinusulit kong makuha ng pictures and videos for the proof of memories lang, diba? Baka kasi matagalan ulit ang pag-akyat sa susunod Kaya naman kailangan natin ng documentation, diba? After nga namin dito sa Heart of Peak, ayan na nga't pababa na kami para sakto mamaya pagkadating namin is lunch time na. Ay sos, kakakain lang, lunch ulit. Aba, flexing na naman ako ng beauty. Oops, wag kayong kumontra. Char, ito na nga't mas madali nga tong daanan ng pababa kaysa sa paakyat. Talaga ba naman yung mga tourist guide, dinaan talaga kami sa mga mahihirap at bababatong mga daanan. At ito pa, may mga tali kaming kinakapitan kasi sobrang hirap talagang bumaba. And then, finally, nandito na kami sa pinakababa. So, pahingahan ito guys. Medyo nagtagal nga kami dyan kasi nangungutog na talaga yung mga tuhod namin sa sobrang pagod. At expected, basang-basa talaga lahat ng damit namin hanggang singit dahil. Dito ngay may nadaanan kaming kabayo nakatali, so hindi pa talaga ako nakakasakay ng kabayo. Parang feeling ko gusto ko sumakay ng kabayo ngayon. Kahit sobrang pagod na kami, hindi pa rin mawawala sa mukha namin ang ngiti at saya sa sobrang ganda talaga ng napuntahan namin sa taas. Eto nga't dumiretso na kami sa site, hinihintay naming matapos or ma-prepare na ang aming lunch.
So makikita nyo naman yung mga itsura at mga kasama ko dyan, pagod na pagod at gusto na nilang matulog. Hindi rin kasi biro talaga ang umakyat ng ganong kataas na bundok. Kala kasi namin malapit lang at medyo mababa lang. Ito nang pinakihihintay, lunchtime boodle fight. Sobrang sarap ng food, solid, hindi tinipid. Kasama na yun sa binayaran namin. After nga namin kumain at mamahinga, walang kapaguran. Dumiretso kami ng Tinipak River and sumakay nga kami dyan ng tricycle. So mura lang din ang pamasahe, 20-20 lang. Napakaganda nga din naman talaga ng Tinipak River, kaya naman pinag-iisipan namin kung maliligo kami or mag picture lang kami rito. Kaso lang, parang nakakapanghikayat talaga yung ganda at lamig ng tubig. Kaya naman ang mga girls nagyaya ng maligo, kaso lang hindi ko na rin na videohan, gawa nga ng baka mabasa yung cellphone natin. At syempre, doon lang tayo sa mababaw dahil hindi tayo marunong lumangoy. Natapos na nga ang araw at ito na nga't meron pa silang pabagtag. So, pabalik na tayo ngayon ng Maynila. Napakaganda nga din pala ng wood bridge nila rito. So, ayun, salamat sa Team Joiners. Shout out nga pala sa Team G. Dito ako nag-book ng aking schedule for hiking. So, paano ba yan? See you on my next akyat. Bye!